Carmelo Anthony, Chris Bosh, Dwayne Wade at ang first overall pick noon na si LeBron James. Sila ang 4 na player na pasok sa top 5 noong 2003 NBA Draft. Ngunit sino nga ba ang kukumpleto sa kanilang listahan bilang top 5? At take note, ang player na ito mga idol ay ang sumunod kay LeBron James dahil siya ang second overall pick sa draft class na yon. Ito nga ang one of the famous draft in NBA history, ang 2003 NBA Draft. Dahil sa draft na ito mga idol ay sabay-sabay pumasok ang mga future Hall of Famers sa NBA. Ngunit naging controversial nga lang ito mga idol dahil naipwesto ang player na ating pag-uusapan ngayon sa second overall pick. Nakasunod lang ni LeBron James, naungusan pa niya sa pwesto sila Bosh, Wade at Melo. Marami ang pumunang mga kritiko kung bakit siya naipwesto bilang second pick. Kaya naman bagamat siya ang second pick ay hindi naman umusbong ang karera nito sa liga ng NBA. Naging overrated nga ba ang 7-footer one-time NBA champion at ang youngest European player sa liga ng NBA na si Darko Milicic? Kaya sa video ito ay pag-uusapan natin ang kanyang kwentong basketball. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Gaya nga ng nabanggit ko kanina mga idol ay European player itong si Darko na pinanganak sa bansang Serbia. Well, hindi naman may kakaila na talagang marami ng mga European player ang mahuhusay na maglaro sa liga ng NBA ngayon. Katulad na lamang nila Luka Doncic at ang 2-time MVP na si Nikola Jokic. Well, ilan lang sila sa mga superstar caliber na naglalaro sa liga ng NBA. Marami ang nagakala na malaki ang potensyal nito at magiging isa sa mga superstar sa liga. Naging malaking advantage nga dito ang kanyang tangkad na 7-footer. Ngunit hindi pa rin nawawala ang mga kritiko sa kanyang pagkapwesto bilang second pick mga idol. Kaya naman pinutakti talaga ng kritiko ang pagiging overrated nitong si Darko Milicic. Well, bago siya maglaro sa NBA mga idol ay naglaro muna ito sa BFBUC na sa panahon na yon ay naging maganda naman ang kanyang pinakita. Sa edad naman niyang 14 years old ay nakasama siya sa junior team ng Men's Professional Basketball Club ng Hemo Farm na nakikipagtunggali sa Basketball League ng Serbia. Well, sa pagkapasok niya sa ligang ito ay nag-average lang siya ng 9.5 points, 4.6 rebounds at 1.6 blocks per game. Medyo mababa ang kanyang output mga idol. Sa height niyang 7-footer ay may output lang itong 4.6 rebounds per game. Well, dito pa lang mga idol ay mapapaisip ka na talaga. At pagkatapos lang ng season niya sa Hemo Farm ay napagdesisyonan na nga nito na pumasok na sa pinakamalaking liga ng basketball, ang NBA. Kaka 18 years old pa lang niya noon mga idol. Well, hindi naman ito nabigo at sumobra pa nga ang kanyang expectation dahil 2003 NBA Draft nang opisyal na nga nakapasok sa liga ng NBA si Darko Milicic. Siya ang second overall pick na pinili ng koponan ng Detroit Pistons mga idol. Sa mga pagkakataon nga na yon ay naging 5th youngest player si Darko na makapasok sa NBA na may edad lang na 18 years 4 months at 11 days. Gaya nga ng nasabi ko kanina, marami ngang nagakala na superstar caliber itong si Darko mga idol dahil hindi lang isa o dalawang Hall of Famer ang nahunahan niya sa draft, kung hindi 3 future Hall of Famers lang naman ang nasa baba nito. Well, punta naman tayo sa kanyang naging unang season sa NBA. Sa kanyang rookie season mga idol nang nakalimit pa ang kanyang playing time dahil nag-average lamang ito ng 4.7 minutes playing time per game. Well, hindi naman natin masisisi ang Pistons noon mga idol dahil sa kabila ng magandang roster noon na pinabibilangan nila Chauncey Billups, Richard Hamilton at Ben Wallace ay mababa rin ang average na pinakita nito dahil nag-average lamang ito ng 1.4 points at 1.3 rebounds per game. Sa kabila nito mga idol ay tinapos pa rin ng Pistons ang kanilang regular season na may record na 54 wins and 28 losses, dahilan upang makapag-qualify sila sa playoffs. Sa post-season game naman mga idol nang mistulang rocky road ang kanilang paglalakbay dahil sa first round nang makalaban nila ang Milwaukee Bucks, kamuntik pa nila itong mawalis. Ngunit pagdating ng second round or semifinals nang kamuntik na silang malaglag dahil umabot ang siyera sa Game 7 kontra naman sa koponan ng New Jersey Nets. Sa kabila nito sila pa din naman ang naka-advance noon sa Eastern Conference Finals. Sa Conference Finals naman na makabangga nila ang koponan ng Indiana Pacers, tinapos rin nila ang seri noon sa Game 6. Kaya naman sa unang season ni Darko Milicic mga idol ay nakapaglaro agad ito sa NBA Finals. Naging dahilan yon para mai-record si Darko Milicic bilang youngest player in NBA na makapaglaro sa Finals.
Sa NBA Finals naman nang kailangan nilang patumbahin ang pader na solidong koponan na Los Angeles Lakers mga idol. Ito nga yung season na kung saan nakasungkit ng dalawang superstar ang Lakers na sila Karl Malone at Gary Payton. Kaya ganun na lamang kadali sa mga fans na mag-assume na ang Lakers na ang makakasungkit ng 2004 NBA champion. Ngunit sa sering yun nang madismaya ang lahat ng mga Lakers fan dahil tinapos ng Detroit Pistons ang serye ng 2004 NBA Finals sa loob lang ng 5 laro. Tama ang narinig nyo mga idol, Game 5 lang nang tanghalin na ang Pistons bilang 2004 NBA champion. Kaya naman hindi lang sa NBA draft swerte itong si Darko dahil sa kanyang unang season pa lang sa liga ng NBA na kahit mababa ang kanyang output both playoffs at finals ay nakuha naman niya ang kampyonato sa kanyang unang season. 2004-2005 season naman ang opportunity sana ni Darko para ma-improve ang kanyang NBA career mga idol. Nabanggit din ng Pistons president noon na si Joe Dumars na magiging malaking parte si Darko sa Pistons franchise. Ngunit sa season na yon ay wala pa ring pagbabago sa sitwasyon niya. Hindi pa rin tumaas ang kanyang minuto at mababa pa rin ang kanyang stats na may average lang na 1.8 points per game at 1.2 rebounds per game na may 7 minutes playing time per game lamang. Sa season nga na ito masasabi nating mabagal talaga ang progreso ni Darko sa kanyang laro mga idol. Paalala ko lang mga idol, last second overall pick ito at ang kanyang mga nakasabayan sa top 5 2003 NBA draft ay nagsisimula na maging franchise player ng kani-kanilang koponan. Sa kabila ng masalimuot na season ni Darko ay nakapasok pa rin naman ang Pistons sa playoffs mga idol. Sa unang dalawang round nang lampasuhin nila ang kanilang mga nakatapat dahil parehong sweep ang nangyari doon. Ngunit nagiba ang ihip ng hangin sa Eastern Conference Finals nang makabangga nila ang koponan ng Miami Heat. Dikit na serye ito mga idol dahil lumabot sila hanggang Game 7. Ngunit sa huli ay mas nanay pa din ang Detroit Pistons. Well, sa naganap na playoffs na to mga idol ay nag-average lang itong si Darko ng 0.6 points at 0.3 rebounds per game na mayroon lang 2.3 minutes playing time per game. Napakababang stats nito mga idol bilang second overall pick. Well, ganun pa man mga idol ay swerte naman ito sa kanya naging koponan dahil nakapag back-to-back trip itong si Darko sa NBA Finals. Ngunit sa finals na makalaban nila ang solidong koponan ng San Antonio Spurs, dikit rin ang serye na to mga idol nang umabot pa ang serye nila hanggang Game 7. Ngunit kinapos nga ang Detroit Pistons noon kaya bigo silang madepensahan ang kanilang kampyonato. 2005-2006 season ay ang season na kung saan sinukuan na siya ng Detroit Pistons. Nakapaglaro pa ito ng 25 games para sa Pistons dahil bago nga nagsimula ang All-Star break sa season na yon ay trinade na siya ng Pistons papuntang Orlando Magic. Well, dahil big man itong si Darko ay bihira din itong magamit sa Orlando Magic dahil nandun na para buhatin ang koponan ng kanilang big man noon na si Dwight Howard na suportado pa ni Grant Hill kaya sa season ito na mag-average lang siya sa Magic ng 4.8 points at 2.7 rebounds per game. Tumaas naman ang kanyang playing time mga idol na may 13.9 minutes playing time per game. Ngunit kahit tumaas ito ay mababa pa rin ang kanyang output sa koponan. Kaya sa mga panahon na yon ay kinokonsidera ng draft bust itong si Milicic dahil napag-iwanan na nga siya ng kanyang mga nakasabayan noon. Kasabay ng hindi magandang season ni Darko ay naging negatibo rin ang season ng Magic nang mag-record sila ng 36 wins and 46 losses. Dahilan upang hindi sila makapag-qualify sa NBA playoffs. 2006-2007 season naman nang tumaas-taas ang average ni Darko sa lahat ng aspeto mga idol dahil sa season na ito na mag-average siya ng 8 points per game, 5.5 rebounds at nakakapaglaro na nga ito ng 23.9 minutes playing time per game para sa Magic. Milestone season rin ito para sa kanya dahil nakapaglaro ito ng career high 80 games at napasama pa sa starting lineup ng 16 times. Sa season na ito nang makabawi ang Magic dahil tinapos nila ang kanilang season na may 40 wins and 42 losses. Nakasalukuyang 8 seed sa East noon dahilan upang makapag-qualify sila sa NBA playoffs. Well, dahil sila nga ang 8 seed mga idol ay kailangan nilang patumbahin ng first seed sa East noon ang former team ni Darko na Detroit Pistons. Well, dahil nga sa solidong roster ng Pistons noon ay nilampaso at winalis lang sila sa first round. Ito na nga yung huling appearance ni Darko sa NBA playoffs mga idol at sa kanyang huling postseason game ay nakapagtala ito ng career high 12.3 points, 4.5
rebounds at 1 blocks per game. 2007-2008 season naman nang ma-expire na ang kontrata ni Darko sa Magic. Kasabay nga nito ang hindi na pag-renew ng Magic kay Darko dahilan upang maging free agent ito sa pagsisimula ng season. Nakapirma pa naman ito para sa Memphis Grizzlies. Ito ang masasabi nating breakout season ni Darko mga idol noong nakatuntong na siya sa Memphis dahil nabigyan ito ng minuto sa loob ng court. Well, sa kanyang unang season sa Memphis ay nag-average ito ng 7.2 points per game, 6.1 rebounds at 1.6 blocks per game na mayroon ng 23.8 minutes playing time per game. Mahaba-habang playing time na rin ito mga idol. At hindi lang yon dahil 64 times din ito naging starter sa koponan. Ngunit sa season na ito na magsimula na maging maalat si Darko sa NBA playoffs dahil nakapag-record lamang ang Grizzlies noon ng 22 wins and 60 losses kaya bigo silang makapasok noon sa NBA playoffs. 2008-2009 season naman ang huling season ni Darko para sa koponan ng Grizzlies mga idol. Sa kanyang huling season para dito ay nag-average lamang ito ng 5.5 points at 4.3 rebounds per game na bumaba din ang kanyang minuto sa loob ng court na may 17 minutes playing time per game na lang. Kaya nanatiling maalat din ang koponan ng Memphis sa season na ito at hindi na naman sila nakapasok sa NBA playoffs. 2009-2010 season nang matrade na nga ito si Darko papuntang New York Knicks. Sa unang season niya para sa Knicks ay nakapaglaro lamang ito ng 8 games na nag-average lang ng 2 points per game at 2.3 rebounds per game. Well, kung bakit 8 games lamang nailaro nito sa Knicks mga idol dahil bago mag All-Star break ay natrade itong muli papunta naman sa koponan ng Minnesota Timberwolves. Tinapos naman niya ang kanyang season sa Minnesota na may 6.7 points, 4.7 rebounds at 1.1 blocks per game. Sa mga pagkakataon na yon mga idol ay masasabi nga natin sa Timberwolves nagawa ni Milicic ang kanyang pick sa karera. Hindi man ito naipakita sa season na ito ay next season naman 2010-2011 season na mag-average ito ng 8.8 points, 5.2 rebounds at 2 blocks per game. Nakasalukuyang pang-5 sa blocks per game sa season na yon. Eto mga idol, nakapaglaro ito ng 69 games sa Timberwolves at nakasama rin siya sa starting lineup sa buong season na yon. Sa season rin na ito nang matala ni Darko ang kanyang career high in points in a single game mga idol. Nangyari nga ito noong December 14, 2010 kontra Golden State Warriors na kung saan nakapagtala ito ng 25 points. Ngunit bigo nilang makuha ang panalo sa laban na yon. Well, sa kabila ng progreso na pinapakita ni Darko ay bigo ang Timberwolves makapag-qualify sa postseason game dahil another worst standing ang kanilang nakuha sa season na ito na may 17 wins and 65 losses. Nakasalukuyang worst record sa liga noon. 2011-2012 season ay ganun pa rin ang sitwasyon para kay Darko. Nagsimula ang season na tinanghal siya ng Timberwolves bilang starting center nila mga idol. Samantalang bumaba naman ulit ang kanyang stats na nag-average lang na 4.6 points at 3.3 rebounds per game. Na sumabay pa ang pagbaba ng kanyang minuto sa loob ng court dahil sa paghahanda na i-waive na ito ng organisasyon. Kaya naman July 12, 2012 nang tuluyan na nga itong waive ng Timberwolves dahil sa league amnesty clause. 2012-2013 season ang huling season ni Darko sa liga ng NBA. Ito na ang kanyang pang 10th season sa kanyang naging karera sa NBA mga idol. Nakapirma pa siya noon sa koponan ng Boston Celtics ngunit isang beses lang itong nakalaro sa koponan at tuluyan na nga itong binangko. At pagkatapos ng season na ito, June 2013 nang inanunsyo na nga ni Darko Milicic ang kanyang pagreretiro sa liga ng NBA. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa naging karera ng 2003 second overall pick na si Darko Milicic? Deserving ba siya sa second overall pick or siya ay overrated na player?